So, ginagawa lang naman namin yung trabaho po namin. But as to strategy, hindi naman po ganun babaw yung strategy namin na object lang ng object. Opo. Hindi strategy ang objections. Yan ang binigyan linaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte matapos ang sunod-sunod na pagtutol ni Attorney Carlo Narvasa sa mga tanong sa direct examination ni Attorney Amando Ligutan kay NBI agent Kalilong kahapon. Ayon sa spokesperson ng defense na si Attorney Michael Powa, normal na bahagi ng paglilitis ang paghahain ng objections at hindi ito taktika para hadlangan ang presentation ng ebidensya ng prosekusyon. Tungkulin lamang anya ng kanilang abogado na tutulan ang mga tanong na sa tingin nila ay objectionable. And the rule is that in terms of testimony being given by a witness, that we have to object as soon as the ground is apparent, no? Ibig sabihin, pag lumabas na at napansin mo na objectionable yung question ng kabilang panig, dapat mag-object ka na kagad. Kasi kung hindi ka mag-object, that will be considered waived, no, on our part. Pagdating naman sa posibilidad na maging hostile witness ng House Prosecution Panel si VP Sara, batid ng defense team ang mga legal remedy na pupwedeng i-avail ng pangalawang Pangulo gaya ng rights against self-incrimination. Gayunpaman, nilinaw ng kampo na wala pa sila sa yugto ng mga ganitong hakbang at anumang kanilang gagawin ay pag-uusapan sa pagitan ng kanilang kliyente. Nang matanong naman kung handa rito ang bise, Never naman siya nagpakita ng any objection, no? But I guess it will have to really depend on kung ano yung takbo ng trial talaga. There will always be remedies, no? Especially if the issue is a fundamental right under the Constitution. So tingnan po muna natin. I don't also want to preempt the presiding officer. kaugnay ng usapin ng muling pagpapakita ng pangalawang Pangulo matapos bigla ang bumisita kahapon sa Senado, sinabi ng kanyang kampo na hindi ito planado at walang katiyakan kung babalik ulit ito sa Senate premises. Yung kahapon po talaga, kaya nga ayokong bigyan ng laman sana yun kasi yung kahapon biglaan lang that we asked for a meeting, she was available, and she also wanted to see us, and she also wanted to thank everyone in the defense team in person. So napag-usapan na dadaan siya kahapon. Pero kung kailan siya pupunta next, hindi pa po namin napag-uusapan. Bago bumisita si VP Sara kahapon sa kanyang defense team, una nitong pinuntahan si Senator Rodante Marcoleta na nasa PNP General Hospital at kasalukuyang humaharap sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Powa na hindi nito alam ang pinag-usapan ng dalawa dahil pribado na ito sa pagitan ng magkaibigan. Ayaw rin itong sagutin kung makakaapekto ba ito sa usad ng impeachment trial. She always visits naman people who consider her friends and give her support, diba? Siyempre lalo na mahirap yung katayuan ni Senator Marcoleta. So, but will it affect the case? Nababanggit na naman sa impeachment court, diba, na if hindi ka makapag-participate one way or the other, then that's actually in favor of the defense because abstain ang mangyayari, hindi ba? Or no vote. Nananatili naman ang posisyon ng defense team pagdating sa threshold ng conviction na igagalang nila kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Una nang nanindigan si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na mananatiling 16 na boto ang kailangan upang mahatulang nagkasala si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.